Hello guys, good morning. So ang ginagawa ko ngayon ay magdagdag ako ng system fan. Okay? Kasi mainit. Umabot ng 93 degrees ang kanyang temperature, CPU. So, baka matusta. Ayan. So ito, system fan na to galing dito. Dito sa system fan ng sirang CPU. i5 din ako. Gigabyte H310. Ayan, Gigabyte H310. So, tatroubleshoot ko rin ito pag mayroon akong casing bago. Kasi ang casing nito maliit. Saka sira yung power supply, yung power switch. Sira. So, wala akong choice. Hindi pangangahuyan yung casing. Okay. Malakas din ang power supply nito. 600 watts. So, magagamit ko rin yan kasi okay pa naman. Yung switch lang ang problema. At saka maliit yung casing. Hindi ko malagyan ng mga maraming pyesa. Kasi compact yan. Tapos, siyempre, nabaklas ko na yung system fan. Ito. Yan. System fan, pampalamig ng CPU. So, siyempre, iba yung mga bolts niyan. Iba yung mga bolts niya. Kaya gawan mo na lang ng paraan. Kagaya niyan, marami akong koleksyon doon sa mga binaklas kong tinanso kong mga electric fan. Iniipon ko yung mga bolts. So, magagamit ko siya ngayon dito. Okay? So, yun lang. Diskarte lang. Diskarte DIY. So, yan lang yan. Kagaya niyan, siyempre, kakabit ko na. So, system fan, ang saksakan niya dapat sa system fan ka. Kagaya nito, system fan. So, kailangan ma-identify mo yung tamang saksakan. Kasi baka naman mag-create siya ng abnormality sa functioning ng motherboard. Okay? Yan naman ay hindi ka magkamali sa pagsaksak kasi mayroon namang mga parang harang. So, fit yan doon sa sasaksakan. Itong siwang na ito. Okay? Para doon sa mga bagong-bago talaga sa computer, sa hardware. Sa mga technicians, alam na nila yan. CCO na lang yan. Chicken feed. Pero doon sa mga elementary high school na gustong matuto, nagkaka-interest sa computer, lalo sa hardware, mga pasimulang idea yan. Simulang input. So, ito ay diskarte. Hindi ito yung pinaka-standard ng giging computer technician. So, halo-halo na tong akin. Yung effective use ng mga bolts and nuts, clamps, hindi lang yan applicable sa aking ginawang construction dito. Na naka-bolt lahat yung bakal. Hindi naka-welding. So, ang bolts, clamps, and nuts, applicable yan sa kung ano-anong DIY naman ang ginagamit mo. Kagaya ito, computer, bolts, clamps, and nuts din. So, bolts and nuts din ito. Pero, lang ito. Baga, DIY lang ito na ginagawan mo lang ng paraan para ma-fit mo yung maikabit mo yung fan ng kahit hindi fit dun sa casing na paglilipatan. Importante mapalamig mo yung system mo.
Yan. Akala mo kailangan patin to. Kapit na yan. Pwede na yan, 2 volt lang. Iya. Yan. So, kabit natin siya ngayon. So, system fan. So, mga po ang tali niya. So, fit na fit. Usap natin. So, yan. Saksak na natin. Yun lang. Pakita para natin. Umikot, hindi. So guys, another way ng paglagay ng exhaust fan sa ating CPU ay halimbawa mayroon kang busted na power supply. Gaya nito, busted ng power supply. So iti-test natin kung gagana pa yung kanyang fan. Kasi kung gagana pa ang kanyang fan, ay gagamitin natin siyang USB fan para maging exhaust ng ating CPU, ating computer unit. Okay? Para saan nga pala? Para doon sa mga baguhan. Para saan nga pala yung fan sa CPU? Ito ay para magpapalamig ng temperatura ng ating CPU. Para hindi matosta yung ating sobrang init, hindi matosta yung ating motherboard, lalo na yung ating central processing unit. Okay? So, bubuksan ko ito. Tatanggalin ko ang fan mismo. So, dun sa ni-repair kong computer nung mga nakaraang araw, ito yung busted power supply. So, bago pa siya tingnan, pero talagang ganun.
kadalasan natatabunan ng sticker yung isang bolt para for purposes ng warranty. Kasi pag binuksan mo yung power supply, siyempre, mababasa mo yung warranty na nakadikit doon sa bolt. So, mawawala yung warranty mo. So, kaya, tinatabunan na sticker yung isang bolt. So, kukuhanin natin yung pan niya. Yan. So, may connector lang naman yan. Salpak lang naman yan. Gutin mo lang. Kaso lang, siyempre, pag testing natin, either lagyan natin ng pin, ito, para matest, kaya putulin natin, dugtong natin doon sa wire ng USB. So, in the meantime, puputulin ko siya, kasi busted naman na yan. Okay? Yung time will come, kailangan idugtong, dugtong ko na lang din. Pero in the meantime, gagamitin ko siya na exhaust fan ng CPU, kasi mainit masyado. Kasi diyan nasira yung aking CPU nung nakaraang summertime. Kulang siya sa exhaust fan. So, hindi na nabigyan ng budget. Hindi na rin naisip. Hindi na prioritize sa budget, sa oras. So, doon nagloko yung i5. Yung Asus TUF Gaming. Ito, hindi ito. Ito na yung 100 pesos. So, 3.1 megahertz yung speed ng processor. So, AMD Radeon. So, MSI ang motherboard. MSI A896. So, DDR4 ang kanyang memory. So, hindi ganun kaluma. Hindi ganun kaluma. Hindi na rin ganun kabago. Tama lang, magagamit pa. Nakakapaglaro pa ng video games dito na medyo highly graphics. Ako naman, more on YouTube content creation saka meta. So, hindi naman kailangan na heavy graphics. Kaso lang, pag walang magawa, so, nag-enjoy din ako doon sa paglaro-laro. Kaysa mabagot ka, magkasakit ka sa puso, di ba? Mabagot ka, magkasakit ka, mag-unwind ka na lang kung saan ka masaya. So, ang gagawin ko, putulin ko muna to. Itong kanyang connector. Bibigyan ko ng allowance yung pagputol kasi pag kinunik ko ulit, meron pa akong wire na akong madugtungan. So, iti-test ko muna sa aking spare USB cable. Actually, mayroon na akong tinesting kanina. Pero system fan naman siya. Hindi ito galing galing talaga sa fan ng processor. Which is gumagana na. Tingnan ko lang kung gumagana yung USB nito. Kasi hindi ko pa nagawa. Wala pa. So, ito, tinesting ko yan. So, saksak ko sa USB sa likod. Ay, putol pala. Tanggal pala, kaya ayaw umikot. Ayan lang, kabit ulit. Kabit ko muna ulit. So, ito kanina tinesting ko na. Natanggal lang yung aking pinagdugtong. So, ganun din, black, negative. Kaso yung USB ko is orange. Okay lang, red na rin yan. Orange is red, connected to red, then black.
black to white kasi orange red yung power ng USB na ito. Orange white. So yung white negative, yung orange positive. So connect ko sa pula yung orange. Yung white, connect ko sa, ayan, may ikot siya. Okay? Kita ba? May ikot. Yan o. So, naka-USB siya. Naka-connect sa USB ng CPU. Okay? Yan. Gutin ko. Tigil. Tumigil. Okay. So, ito kanina tinesting ko na ito. Pero system fan ito. Ito yung fan ng heatsink, ng cooling mismo ng CPU dun sa sirang computer. So, yung mga ganito, tinatabi ko to. Kaya, kahit mabili ako ng 100 ng mga sirang CPU, whether tatakbo o hindi, ang dami ko napapakinabangan dyan. Maraming spare na piyesa na mapakinabangan. Kung gumagana ng power supply pa lang, malaking bagay na. So, tabi ko muna yung isang fan na yan. So, dito ko naman sa ikabit sa tinitesting ko. Titesting ko pa lang to. Kasi hindi ko alam kung nasira din siya nung nasira ang power supply. Kasi posible kasi na nasunog din siya eh. So, ang power is yung, guys, sinabi ko, ang power, doon sa unang YouTube videos ko, ang power is yung red. Dito sa USB, USB cable ito. Ang power is red, positive. Ang negative is black. Yung green at saka white, data cable yan. So, ignore mo lang yan. For purposes of supplying power, yung dalawang wire lang kailangan natin. Yung data, pang transfer ng data yon. Kung yan ay USB ng cellphone, so pang transfer yan, pang transfer ng data. Diba? Magta-transfer ka ng data from cellphone, yung video mo, ta-transfer mo sa USB, sa computer, yan. So, yun ang kailangan mo, yung data. So, sa power, hindi siya kailangan. O kaya, yung data cable, kailangan mo rin sa mouse. Halimbawa, USB siya ng mouse. So, doon sa functioning ng mouse, kailangan mo yung data cable ng mouse, ng USB cable. Otherwise, pag may nalagot doon sa isang wire, hindi na mag-function yung maigi yung mouse mo. Okay? So, apat palagi yan. Power, positive, negative, tsaka yung green and white, yun yung data cable sa mouse. Whether sa charging cable, data transfer cable, o kaya doon sa mouse. O kaya sa keyboard. Okay? So, yung data cable, kailangan mo talaga sa keyboard. Kasi paano tatakbo yung mga keys? Kasi hindi siya makapag-supply ng data kung anong kinakaman mo sa keyboard. Okay? So, tingnan natin kung tatakbo ito. O, tumakbo. So, functional. Okay? So, pili na tayo magkaroon ng isang exhaust fan o cooling fan. Cooling fan, kung exhaust, palabas yung buga. Palabas ng CPU. Kung cooling mo siya, ang buga, dapat iharap mo siya paloob para mag-supply siya ng hangin paloob ng CPU para humigop siya ng hangin papuntang loob ng CPU para palamigin yung environment ng loob ng CPU. CPU nung tawag dito, ng casing. Okay? So, kasama na yon ng CPU, palamigin niya. Yung ating processor. So, importante talaga processor. Yan pinakamahal.
Okay? So, ikabit natin to. In the meantime, ugutin ko siya. Ayan ha, saksak ko ulit ha. Ayan. Hindi pala kita yung pagkasaksak ko sa CPU. Yan siya. O. So, yan. Wandar. Yan. So, ugutin ko. Yan. O, tigil yan. O. Okay? O. Saksak ko ulit. Ayan. Okay? Ay, yung mga mumunting kaalaman natin ngayon. Doon sa mga gusto mag-DIY, may mga sirang computer. O, tapon, tabi-tabi. Pag medyo gusto mo palamigin yung computer mo na bago, idadagdag mo itong mga pan ng power supply ng sirang computer mo. O kaya, kung sira talaga yung motherboard, sira yung processor, o yung pan ng processor, yun naman ang idudugtong mo. So, dugtong, simple lang. Positive, negative. Red and black. Okay? O, yun lang. Tapos, siyempre, ipapakita ko pa rin paano ikabit. Patayin ko muna. Saka hugutin ko muna. Kasi ilusot ko doon sa cover ng casing yung wire. Para hindi siya maipit doon sa pagkasara mo. So, ilusot mo na lang doon sa butas ng casing. So, ito mga mumunting DIY na makatipid ka ng 100 piso sa pagbili ng exhaust fan or cooling fan. Okay? Tsaka yung abala. Kung nagmamadali ka, maghintay ka pa 3 days, order ka online. Kasi kung bilhin mo tong fan dyan sa mall, siyempre mahal yan. Hindi 100 dyan. Okay? Maka 300 to 500 dyan. So, gagawin ko, connect ko. Ang gawin ko rito is cooling fan siya. Ibig sabihin, papasok yung hangin. Bubuga ko yung hangin papasok. Kukuha siya sa labas, dito sa butas. Yan, sa mga butas-butas. Kukuha siya dyan. Litan ko muna ang video. Para sagap lahat. Yan. So, i-connect ko siya. So, siyempre, position mo ng tama. Ganito ang pagkasara, cooling fan sa baba. Tapos, pwede mong dagdagan ng exhaust fan dito sa taas, palabas naman. Mag-igop ito ng hangin papasok. Yung isang fan magbubuga palabas. Okay? Yung mainit na hangin, huwag naman ng isang fan sa taas. So, mabibili mo yan. Yung anak ko, bumili siya, siyempre, magastos. Kasi bumili siya ng mga bago para doon sa i9 niya. Sa akin, since pinamulutan ko lang naman, binili lang naman to sa 100 sa saka tingnan nyo guys ha, itong fan ng power supply, saktong-sakto ito sa design ng casing. Ito, yung sa butas niya mismo. Saktong-sakto ito. Fit na fit ang butas. Lampas lang siya ng butas ng isa. So, kailangan yung exhaust fan maliit lang. Yung system fan lang gamitin. Hindi ko na nakikita. Yan, baba natin. Kita ba? Kasi nakalubat ang headlight ko. Kaya madilim. Okay ng headlight ko. Kasi hindi pa ako nakabili ng working light. Kaya hindi pa ako nakagawa. Kasi pwede namang gagawa lang ako ng working light. DIY pa rin. So, puro DIY. Naglag today. Yeah. So, ang position ko ng wire bandang taas.
bandang taas para hindi masyadong malayo doon sa pagsasaksakan na USB. So, dito siya. So, bandang taas. Mas maganda kung mahaba USB cable para hindi ka mahirapang magkabit sa USB port. Ngayon, kung gusto mo safe talaga siya na hindi mo isa sa computer, may mga extension wires na may mga USB slot na rin. Ipakita ko mamaya yung USB pagkatapos yung extension wire na may USB. Pwede rin doon. Titingnan mo lang yung amperahe kung pareho. Nakalagay naman yan pag nagbili ka ng extension wire kung ilang voltage, ilang volts yung USB slot niya. Ilang amperes, ilang volts. Although marami na ako sinaksak, pati Christmas light, gamit yung USB na yun. Okay naman. Hindi naman nasunog. So, ayan. Ang ikot niyan, paharap, papasok sa loob. Cooling siya. Okay? So, yan ang position yan. Pagpasarado ko dun sa CPU, yan, ito siya. So, papasok ko ngayon yung USB cable. Medyo maiksi, pero abot naman na rin sa likod. Kasi gusto ko sana mahaba para kaso ito yung nakita ko yung USB na maganda sana yung USB ng mouse at saka keyboard na sira. Kasi mahaba. So, positive is to positive. So, red is to red. Tapos, dahil sinasabi ko sa previously, huwag kalimutan coveran para hindi magkakaroon ng ground. Hindi sasagi-sagi kung saan. Mamaya sa motherboard sasagi yan. O, di nasira ang motherboard. Puglopot dun sa mga pyesa ng motherboard. So ito yung mga matagal ng DIY. Kuti-kuti ko rito sa bahay. Tatali ko tong dalawa para may pundo siya. Nang hindi mahila-hila. So, ito, kukubiran ko. Ayan, sinasabi. Naubusan ako ng electrical tape sa dami ng ginagawa ko. Electricals, Christmas lights. Naubusan ako ng electrical tape. Kaya ito muna. Okay naman to. Parang electrical lang din. Parang ducting tape yata ito ni anak ko. So, kailangan maingat. Huwag kalimutan. Kasi, computer siyempre mahal. Ito yung akin, 100 lang. Diskarte.
Pag dumaan basurero, sinisilip ko kung anong mga karga. Mga nagkakalakal, sinisilip ko. Kung may pakinabangan ako. Iba. Pakinabangan ko, computer. 3 piraso. Pero talagang napaka-sensitive na nung dalawa. Tsaka ang bagal na pati. DDR3 pa yun. So, kung di ko naman nagagamitin, malaking bagay na yung mga hard disk, pandagdag, power supply. Although itong isa talaga napakaganda pa. 100 lang din yan. Oh. Bibilin mo yan guys kahit online. Pipresyuhan ka ng kasi ang katabat niyan is i3 7th gen. So hindi bababa 5,000 yan. Kahit sabihin mo nasa surplus, second hand. Lalo na dinagdagan ko ng memory yan. Hindi mo na mapresyuhan ng 10,000 yan. Sa dami na ng memory yung kinarga ko. 20 gig na ngayon yan. Pwede ko pang gawing 24. Actually, kahit 36, 32, kaso lang, yung kanyang memory slot, 2 lang. Hindi 4. So, try natin, hindi pa nakabit. Saksak na natin. Yan, tumatakbo. Yan. Diba? Yan. Meron pa ng exhaust fan. Galing din sa surplus. Galing din doon sa mga junks mo. Okay. Ikabit ko na. O, ganyan lang. Tumatakbo yan. Pag ganyan naman na-cover lang ng casing ang ginagawa ko, hindi na ako nagsha-shutdown. Dahan-dahan na lang. Na huwag maalog. Siyempre pag tatanggal ka ng hard disk, tatanggal ka ng memory, tatanggal ka ng video card, ng processor, kailangan talagang i-off mo muna yung system. Kasi masira computer mo. Oh. Ayan. Hindi may cooling fan na siya. USB. Galing sa sirang power supply. Kahit sira power supply, minsan ang fan yan, gumagana pa. Talagang sumabog lang minsan dyan yung pyesa. Okay guys! So, another tip ng DIY ngayong araw. Okay? So, 2 na yon, yung system, pagkabit ng system, kanina, saka ito, yung fan na galing sa busted power supply. Ito, busted power supply. So, kahit ito, hindi ko pinagtatapon to. Itong mga pyesa-pyesa na to. Ito, minsan kailangan ko yan. Yan, mga kapasitor. Diba? Kahit nakaabubot dyan, mga condenser, yan. Yan. At yung mga resistors, ayan. Saan kailangan ko yan? Okay, sa electronics naman. Yung mga sira-sira ng mga abubot. Radyo, kaya, ano dyan. As a matter of fact, noon, yung aking TV tuner na kasalpak sa computer, siguro kung may 5 repair lang ako noon bago talaga tuluyan na sira. Mayroon. So, kung may nabasted man, pinapalitan ko pyesa. Okay? Oh.